Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola. Magandang umaga, Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, April 24, 2026, Friday. Ako si Conrad Banal, kasama natin, Joel Laksamana. Paring Jonathan siguro, mamaya-maya. No? Darating ito. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Meron din Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23, Signal TV, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA for the Box. Good morning. Biyernes na biyernes, bro. Biyernes na biyernes. Kaya Biyernes na ayaw... biyernes, walang pera. Ay, oy! Huwag ka ganyan. Okay, sige. Wag kang Baka ganyan. naman, ang grasya mamaya dumating. Ayoko na lang batiin. Ay. Yung aking kaibigan si Jotel Biray. Inunahan mo ko eh. Inunahan kita? Kachat ko na kanina eh. Chat mo na? Tayo'y tayo maglalaro. may masama magandang balaki ng mama. Happy birthday, Jotel. Alam ba, June golfer yan? Ganun ba? Kaya wag ka lalabang pustahan dyan. Puta, Napakahusay. nasa forma naman, bro. Actually, hindi ko pa siya nakakalaro. Mahaba Galing. tumira o pati short game. Lahat. Patay tayo. Lahat. Uma-under yan eh. Umaandin. Anong score eh. Oo. Napapanaginipan ko Wala lang nga ka practice. Minsan, wala siya kamalay-malay. Pupungas-pungas pa nga, parang bagong gising. Pumunta doon sa golf course. Ay, tournament pala. So, hindi siya makakalaro. Isinali siya sa tournament. Akalain mo siya pa nanalo. Alam mo, Yan minsan ang, ganyan eh. yan ang nakakainis Pag eh. wala kang ini-expect, that is a lesson in life. Pag wala kang ini-expect, hindi ka nag-aasa, Biglang lumalabas. May gumagandang, Hindi, ibig sabihin lang no, talaga magaling maglaro yan. ganun ba? Pero ito, sige, tuloy mo, baka may babatiin ka pa. Pero happy birthday, Jotel. Jotel, happy What a birthday. day, ha? Sige. Okay. May golf ba yan? Yun ang ang... Malamang sa hindi, niya, may malamang golf sa yan. hindi. Oo. Sana naman ang TOP, yung kaaya-aya, yung oras. Aha. Okay. Ngayon, ito po ang latest survey ng SWS. Okay? Naku, nabasa ko to. Kalahati ng 50% ng Pilipino, isa sa bawat dalawa
At 5 sa bawat 10. Oo, Ang lumala raw po ang quality of life nila nitong nakaraang taon. Galing talaga sa kanila yan. Aha. March 24 to 31. Okay? Ang yan po ang sinasabi. Kalahati ng mamamayang Pilipino ang sinabi Yung timing nun, di sumama ang maganda. buhay. Oo. Lumala ang quality of life. Okay? Yan po halos ganyan din yung level no during the pandemic. Noong year 2021, parang ganon. Ganyan din ang level po. Okay? Noong Nobyembre, nasa 36% lang. Mhm. Noong Marso, naging 50%. Laki ng tinaas. Okay. Ha? Ay, 14 percentage points. Lumusong no? Aha. Nag-surge eh. Pero noong September 2021, 57% ang nagsabi niyan. Okay? Kaya may magandang indikasyon po to na talaga humihirap ang buhay. Maraming dahilan yan. Bakit September 2021? Kasi yun Yung height ng height pandemic, ng pandemic yun eh. Oo. Naka-lockdown tayo lahat at walang Oo. negosyo, walang lahat umaandar. Oo. Ano po to regular na ginagawa ng SWS etong survey na to. Metro Manila and Mindanao po ang malaki ang nilaglag. Oo. Lowest net gainers. Aha. Oo. Susunod ay Visayas. Rest of Luzon, medyo ayos-ayos pa. Pero pinakamalaki nilaglag talaga, Manila, Metro Manila, Okay. and Mindanao. Okay. Okay? Meron bang ibig sabihin yan? Cursory. Kung ano po yung nakikita natin. Oo eh. Yung Nararamdaman. nagkapatong-patong na fuel crisis. Hindi ba? Yung bumabagsak ang economy dahil sa walang government infrastructure. Okay. Or meron man, konti. Yung mga tinutuloy lang yun dati. Ngayon, meron pang darating. Yung rate, may inflation eh. Tama. Brought about by the fuel crisis. Magtataas ng rates. O nagtaas na ng rates ang BSP. Ano ba significance niyan? Ang negosyo po, medyo mag-slow down. Why? Taas ng interest rates eh. Ayaw mangutang. Ayaw mag-invest. Di ba? Pag walang nag-invest, lumababa ang negosyo, humihirap ang trabaho. Tsaka this runs the gamut mula sa malaking negosyo hanggang maliit. hanggang sa Yes. maliit na negosyo. Yan. Of course, yung mas maliit na negosyo, mas aray. Kasi Sino ba ang mga nag-i-empleo ng mas marami, pinakamarami? Yung po mga nasa maliliit, yung MSMEs na sinasabi, yung micro, small, and medium-sized enterprises. Yan ang marami ni empleo. Yan ang unang-unang tinatamaan ng economic slowdown. Okay? Isa po yan. Tapos meron pang pangalawa, yung El Nino. right, na darating. Darating pa yan. So, kailangan pong paghandaan. Yun ang aming punto rito. Kaya namin pinag-uusapan itong mga issues na to. Okay? Oil crisis, El Nino, yung oil crisis leads, and El Nino leads to economic crisis. Dahil sa economic crisis, nagtataas ng rates ang BSP. Ito na. Andito na siya. Ito na ang bulag. Bulag. Welcome Hindi to pala. Big Beautiful Nakakakita Country. na kami. Ay, hindi pa pala. Napaawit ako na maaga. Nakakakita na pala ito ngayon. Nakakita na. Morning. Okay. Good morning. Ang central bank daw po, malaking bagay ito sa atin kasi nagtaas na. Taas na. First time in 2 years, nagtaas po ng rates. 25 basis points. Okay? Yan po ay expected naman ng marami. Kasi nga, yan ang mabisang paraan para sugpuin ang inflation. Sigurado may inflation eh.
Yes. Kasi ano yung factor na yon? Tumaas ang fuel cost. Therefore, lahat tataas. Inflationary na yan agad. Ang peso-dollar rate, Sigurado. natalo. Import dependent tayo. Sigurado po magko-contribute sa inflation yon. Tapos yung kailangan natin para ma-absorb yung initial shock Yun. ng fuel, kailangan natin magbigay ng Maglabas. ayuda. Maglabas. Ay inflationary din po yan. Mhm. At the same time, hindi lumalabas yung mga pump priming, infra, okay, farm to market road, hindi ginagawa. Baka naman, Classroom, baka hindi naman ginagawa. poised to We're roll importing out. Poised. Kasi yun ang mga nakikita ko sa mga press release Poised. na mga ini-edit ko. They Ay, are ibig sabihin ng to- poised. Nakahanda na sila, nakaumang Nakaamba. na. Ayan, amba, umang, Nakaamba. wala, Ayan, naka-ready. nakaganon. Yung Ready mga- to pounce. Oo. Oo. Ba't hindi pa Shovel mag-pounce? ready, pero hindi, Shovel ready. Shovel ready. Masyadong optimistic yung shovel ready. Hindi pa eh. Hindi pa eh. pare. Hindi, Press naghahanap release pa lang ng eh. Threatening. Threatening to shovel. Ah, Ayan. Naghahanap pa ng shovel. Ayan. So kung wala po yun, hindi Patay tayo meron dyan. ko medyo aangat ang economy. Oo. Ayaw natin maging negative growth. Oo. Kasi stagflation na tayo doon. We're Okay? importing a lot of Kaya po inflation, importante yun, we're importing a lot of inflation. Totoo po yun. Kaya si Governor, what's his name? Eli Remolona. Yun daw pong shocks ay galing sa supply side. Definitely. Okay? Pero meron din, Gob, na galing sa demand side dahil po nagbigay nga tayo ng katakot-takot na ayuda. Ayan, meron din yon. Pero kasi pag tinataas ang interest rates, ibig sabihin yan po, yung mga excess na pera sa sistema, yun ang nakakataas ng inflation eh. Malilikom yan, mapupunta, maikukulong uli. Pero kalkulado naman po talaga ito eh. Etong BSP, talagang kalkulado yung mga ganyan na move. Ngayon, ano pa po ba ang ibang effect niyan? Investments. Investments, okay. Oo. Wala pa raw price freeze, sabi ng Trade Department. Hanggang May something. Ha? Hanggang May something yan. Pagkatapos na May, bahala na tayo sa Bahala buhay na niya. tayo sa buhay Ayan, very good. Wala pa rin, hindi pa raw po pinag-uusapan niya price control. Okay. Kailan niyo pag-uusapan? Baka hindi na raw po kailangan kasi sa kanilang mga discussion daw po, hindi ko alam kung sino na makausap nitong si paborito ni Wender na Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Sa kanilang pag-uusap daw, kung sino man nakausap niya, smooth naman daw. There's no need for price control. Sino kaya kausap niya? Yung Manufacturers. or economic team. Mawalang galang na po, ginang sekretary. Ang gusto po sana namin makita, hindi yung price control eh. Ang gusto po sana namin makita, initiative ng gobyerno na umangat ang ating production. Lalong-lalo na sa pagkain. Meron daw. Ano saan? Merong 4 or 5 billion na SB Corp. Pag Small pinag-uusapan, Business Corporation. Okay. Small businesses, Oh. loans para sa kanila. Mag-loans. tama na yon, okay na yun tayo. 50,000 and above. Tama na yon, okay na tayo doon. Well, nag-loan na eh. At saka ilan yun? Hindi naman lahat ng Ang MSMEs magkakaroon nun eh. Hindi. Bakit ang sentro ng conversation natin ay price control? Samantala nga kailangan natin gawin, iangat ang production. Ang problema Actually, pati, ang totoo problema pati dun sa kumukonti yung kinakausap eh. Na manufacturers na Pakonti ng Pakunti ng pakunti. Hindi na umaattend ng meeting. hindi na umatid Naku, patay tayo dyan. Mga pinapatid yung mga ano na lang. Kasi po, kapag ganyan Hindi ang- makadesisyon. sa presyo ng bili, ganyan ang approach ng DTI, kausapin ng manufacturer. At price control, Ay patay. ay it distorts. Distortion po yan, artificial yan. Yes. Ang tunay na makakapagpababa ng presyo ay dumami ang produksyon.
At hindi po importation. Okay? Meron ba tayo naririnig doon sa, eto, umaangal pa. May tuloy-tuloy daw po ang transportation strike. Okay? Pero, ano ba yung protest centers daw? Organized protest centers. Ang problema ng mga Oo, alam mo, Strike, ano? Tuloy yung alam mo strike, pero yung problema ni strike center, strike Oh, center, yung mga protest nag-strike, centers. yung Oo. mga protest, hindi na yung tungkol sa Meeting mga place. presyo eh. Hindi na rin tungkol doon sa rates at lahat. Ang problema nila, yung mga hindi nakakuha. Nakakuha Ng ng ayuda. ayuda. Oo, yung- Kaya nagpo-protesta. Kaya nagpo-protesta. Medyo hindi na yung magandang Hindi maganda pakinggan. pakinggan yun eh. Hindi ko maintindihan ito sinasabi nila, dismantling protest centers. ano yun? Meetings place, convergence point? Or something? Pag may mga picket lines, dinidisperse eh. Yung protest centers ang tawag nila doon. Pero ang hinihingi po nila, 10 pesos na karagdagang Hindi ba 13 pamasahe. pesos sabi ni Winner nga ang ano? 13 pesos at 20% noon 250. Almost 20%. Hindi, 3 pesos ba? Parang ano. 13, 14, 15, 16. Bakit nga ba hindi? Almost 250. Eh, Sabi kung mo ganyan, na. ba't hindi mo pa ibigay? Inflationary dahil ganun ba yun? Hindi, mahihirapan daw ang taong bayan eh. Tapos pag nahirapan yung mga mananaka, hihingi ng wage increase. Ngayon nga, humihingi na sila ng wage increase, 200. May first ulit. Oo, Ha? May 1st Yan na ang May 1st ngayon eh. May oo. first. Hinahanda yan sa May 1st. Yes. 200 pesos ang hinihingi. So, merong kailangan balancing act ang gobyerno rito. Okay. Ano ba ang although isa pang indikasyon yung NCR yung pong economy sa NCR ito ang pinakamalakas dati. Weakest growth in 5 years. 4.4%. Yung pong 4% hindi masama. 4.4% growth. Maski sa NCR o maski sa buong Pilipinas, hindi po masama yan. Dahil ang buong mundo ay nag-slow down. Pero tayo, kasi sa atin, kaya naman natin mas mataas dyan. Pero bakit hindi natin Actually, parin Conrad, parin Joel, yun ang nakakapanghinayang. Kasi, parang naging ayos na sa atin. Sige na nga, 4%. 4.4 okay lang. Kasi buong mundo naman slow down. Mali. Hindi. Kaya naman natin talagang mas malakas. Kasi po yung agriculture ang pinag-uusapan dito. Doon ako na sa ating mga kasama eh. Meron pong drought na sinasabi. Papasok yan. Papasok yan. 15 probinsya na sa Luzon Ayan. ang tinatamaan ng drought. Ngayon po, yan po sinasabi ng Pag-asa. Kahapon nila sinabi, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Ilocos, 2 Ilocos, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino, Tarlac, northern part. May drought na. Wala pa yung El Nino, Sa June pa yung El Nino. Alam mo, nakakatakot yan, yung drought. Kaya nga, di ba may Tuyo-tuyo nagsuggest yan, ang lupa. na una yung dredging para sa mga river basins para medyo lumakad yung mga tubig. Malaking capacity Malaking capacity. to hold the water. Yes, and then yung mobile na, yung sinasabi natin na solar irrigation pumping. Mobile. Nagyayari ba yun? Ayun ang gusto natin maintindihan. Dito nga, DNR, 2 private companies po, ang inatasan nila mag-rehabilitate ng mga creeks dyan sa Cavite at saka sa Batangas. Biruin mo. Akala ko ba ilang libong heavy equipment daw yung pakakawalan ni Chubibo? Nasaan yun? Ito private companies pala pinagaga. Siyempre, pag inutusan ka ng DNR, may angal ka ba doon? Oo. Hindi ka pwede umangal doon. Babayaran ka. Sino po yung private companies? Jollibee.
nililinis daw po yung mga creek dyan sa Tanza. Okay? Naggawa pa ng Memorandum of Agreement. Ayan. Mahaba-haba itong creek na to, pare, hanggang Batangas eh. Barangay, ilang barangay. At isa pa pong inatasan, Aboitiz Infra. Ayan. Saan naman yun? Ang Aboitiz Infra sa Malbar, Batangas. Okay. Isang creek po dyan sa Malbar, Batangas. Mabuti naman nakikisama itong mga ito. Oh, magandang ano yan. Pero ganito ang aking... Hindi kasi meron silang ano dyan, mixed township. Ikaw naman binubo ko mo. Property stolen. Walang basagan ng Ikaw naman eh. Dyan malaki. Malaki? Na ano? Batangas? Oo. Malbar? Jollibee. Industrial small and light machinery at saka mixed use townships. Ayan. Yung Jollibee, ano masasabi mo doon? Meron Nakikisama talaga. Hindi, Nakikisama nandoon rin. yung kanilang Komisari. Komisari. Alam mo, Komisari nila na, Ano to, kanya-kanya lakaran dito. alam Ayos na sana eh. Bilib ikaw na naman sana ako eh. Inano mo eh. Basagan, hirap Hindi, sa'yo alam eh. mo, ang akin lang yung mga local naalala ko lang, governments, sorry. sila yung mga sila yung development lead. Local governments ito eh. Oo. Ayan, makipag-usap ka sa local government. Talagang on a year-round basis, trabaho yan nila. Development leaders sila eh. Ayan. Sila nakakaintindi dyan sa kanilang lugar. Bukod po doon sa 15 probinsya na meron ng drought ayon sa Pag-asa, meron pang 32 Na dry spell. Papalapit na. Papasok. Ibig sabihin, Papasok. ayan, Naku. papalapit na. Mabigat 20 to 60% drop in rainfall events in the past 3 months. Aside from the 32, 23 dry conditions below normal rainfall. Talagang parating na. El halos Niño yan na buong talaga. Pilipinas na yan. Yung ganyan numbers, papunta natin sa buong Pilipinas. Oo. Oo. Yung depende lang sa degree, no? Parang gano'n. Depende na sa degree. Merong drought na, Oo. merong dry spell, merong Papasok. papasok, Oo. ayan, gano'n. Kumbaga sa, Alam mo dun sa amin sa Bicol, lang inaalala ko yung sa Insan Pooling dahil wala naman sila ang kanilang irrigation asa pa rin talaga dun sa ulan. Rain-fed, nagbabagsak- rain-fed. Wala namang mga yung irrigation dati ng NIA. Wala na. Wala na yun. Dry na yun. So, yung impounding na matagal ng kwentuhan, impounding area, hindi naman natutuloy, hindi naman nagagawa eh. Alam mo yung At tungkol least not there, sa Del Gallego, Ragay area, yung alam mo yung kwentuhan na yan, sa tinagal-tagal, kung yung mga kwentuhan natin, nagawa nangyari. pare, Oo. wala tayong kaproblema. Pinakamayaman na ata Oo, tayo. pinakamaayos tayo. Ayun. Yung kwentuhan tungkol sa gagawin, ganito, ganyan. Sabi ng DA, nag-issue ng press statement. Nako, si King. O si Sarge. Handa raw nilang harapin ang drought. Boss, nandito na nga. 15 na. Nakahanda na pala kayo. Ba't hindi nyo tirahin na muna to? 15 probinsya, meron ng drought. Handa na raw silang harapin. Kayo naman hindi nyo naman na handa na nga eh. Gusto mo ba yun? Gusto nyo yung mga ganun statements? Handa na nilang harapin ang drought. Okay. Meron pong sinasabi, wala kasi tayong food production na nangyayari sa ngayon. Ano? Meron pong forecast na ginawa itong magiting na lalaki na ang pangalan ay ano bang pangalan nito? Si kaklasiko nga pala to, Raul Montemayor. Gumawa po siya Ng forecast. ng matrix, no? Na tinignan ko yung matrix. It's a bit complicated. But to simplify it, naggumawa siya ng forecast ng ano po ang mangyayari sa ating halimbawa rice production. Dahil sa triple whammy, oil crisis, fertilizer crisis, and El Nino. Triple whammy yan sa agriculture sector. Ang sabi niya po, grim
ang forecasts. Sabi ni Raul. Sabi ni Raul. Kasi we cannot expect any meaningful intervention from the Department of Agriculture Si Raul. to offset the effects. Si Raul naman. Si Raul naman, meron Nakahanda na sila. Oo, ikaw naman, Raul. Naharapin ang drought. Whatever grim scenario you Hindi have. ba meaningful yan na nakahanda na sila? Nakaamba na. Ano doon pare? Ano tama? Nakaumang. Nakaumang Poised, na. poised. Oh, Poised. poised. Ang computation niya po, ang best case scenario, okay? Ang best case scenario niya, ang kailangan nating shortage natin, 4.6 million metric tons sa bigas. Ang worst case scenario, 6.9 million metric tons. Medyo malaki. Ang record kasi natin po, 4.8 million metric tons importation noong 2024. Dahil meron din tayo El Nino noon. Pero yung naman kasi, nag-OA ang importation. Naging 5. Naging 5 nag-OA noon. Yung best case scenario niya kasi, ngayong first semester, 6% drop in production. Sa second semester, 10% drop. Okay? Pero may mga worst case scenario po eh. Yung kung 50% drop, yung sumobrang drought. Yung walang-wala, walang Talagang, katubig-tubig. wala. Yun lang meron mga irrigation, yun na makakapagtanim. Yung 50% drop, parang lupit doon. Yun yung 6.9 million metric tons. Pag po ganun kataas ang ating importation, may influence na natin yung world market. Tataas na ang presyo ng Kung meron tayong Bigas. may import, yun ang ating problema. kung meron pa tayo may import. Baka hindi na tayo pagbigyan ng mga yan. So baka kailangan talaga intervention Hmm. ng Department of Agriculture. Saan tayo kukuha ng tubig? Yun na. Mga ganun. Hmm. Paano po? Yung sinasabi ni Hindi, yung ito- portable na irrigation. Solar. Yung sa solar. Solar Naku, pump. Ano? Dapat Irrigation matagal mo nang ginawa yung para naka-poised na talaga. Ang ito, nag-distribute pala yung DA ng mga water pumps, ano to, 1,500 units. Aanin mo naman yung water pump kung Walang tubig. Sa kabubunot, di ba? Yun ang Saka kukuha ng tubig. na-imagine ko lang. Ilan yung na-distribute nila? 1,500 for now. Dito sa ano to, sa Cagayan. Sa ano. Mabuti na kaysa sa wala. Kaysa Okay lang naman sa sa akin wala, yun. oo. Okay lang sa akin yun. Pero mas kailangan pa Baka po naman mas ilagay nga nila doon sa merong water source. So, mas kailangan pa ng impounding area. mas matindi pang mas matindi pang intervention. That's not enough pumps. 1,500, tingin mo, Naku. you did your job. Meron pa palang intervention. All out po ang intervention dito. Pare, may Delikado. cloud seeding pa na intervention eh. Sabi nino, Ng DA... sino maniniwala sa kanila dyan? Hindi nga eh. Sabay, Plano lang. sabay bawi, wala palang Sabay no bawi, allocated funds pa. Bakit ba pinag-uusapan natin yan? Plus, may problema pala. Hindi ko alam to, mayroon palang conflict kasi wala namang manggahan gano'n doon sa Bicol eh. Na yung cloud seeding, pag tinamaan din ng tubig yung mga manggahan area, nakakasama naman sa kanila yun kasi sa flowering Siyempre. stage sila. Oo. Magkakadrag ngayon sa dispute na, oy, kailan bayaran nyo kaming ganyan? So, depleted na kayong funds nila, pambayad nyo pa doon sa Actually, ang nasiraan. isang malaking who is taking care of that, yung mga dams natin. Inaayos ba natin yung mga yan? Hindi pa Kasi sila nag-aano wala ha, pa kung yan, ha? nabababa pa, Baka wala pa sila, bababa yan. hindi pa nag-a-announce sila. Wala pa. 2024, di ba? Tsaka, nag-aaway ang mga, teka, ang priority is Irrigation or ano. or ganyan yan. tayo, power or ngayon pa lang, CTUs. sasabihin na, Naku. may campaign na to conserve water. Mm-hmm. Yung kapitbahay ko kanina, ginagawa na naman walis yung hose ng tubig eh. Naku, ayan. Ginawalis na, masasayang yung tubig na yan. Pagdating na summer, nung height ng tag-init, ay wala po tayong tubig. Bakit walang order man lang? Mga LGUs, dapat sabihan na nila. Relax lang kayo. Huwag kayong gamit ng kung Ito ano. ang move ng DA, paring Jotan. Ha? Sabi ni King. DA said, big sabihin, press release ng Department of Agriculture. DA said that Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., King of the Road,
ay pinirmahan na daw po yung order. Joint Project Management Office ng dalawang Philippine Sustainable Agriculture Transformation Program at yung Technical Assistance for Sustainable Agricultural Transformation Project. Pangalan pa lang nito. Mukhang walang Hindi nangyayari kakasya rito. sa ano yan, sa sticker. Meron, yan pong parehong programa Proper na yan sticker. ay umutang sa World Bank. Kasama po yan sa agriculture modernization natin. Para galawin mo yan, i-merge mo, ibig sabihin wala nangyayari dyan. Okay? Okay. Ewan ko kaya para daw po ma-accelerate ang delivery. O, anong i-deliver yan? Yan ang gusto natin malaman. Ano po ba i-deliver yan, Secretary? What kind of services, what kind of products, what kind of things are going to be delivered under that World Bank the funded program? Wala sinabi dito sa press release. Basta ang order niya lang, ipagsama na. Yung management office. Ano yan, nagtitipid siguro. Pero may Hindi, nangyayari ba doon sa Baka project? sinabihan sila ng World Bank. Ano ba yan? Wala ba yan? Walang nangyayari dyan. Baka ganun eh. Kaya po ngayon, ang mga press release, si President Marcos daw, overseas rice distribution in Akadiwa store. Iyan po ang press release ngayon. Kahapon, dyan sa Palayan City, Nueva Ecija, namimigay ng 10 kilos ang for vendors. Meron po 10 vendors, ambulant vendors, binigbibigyan ng 10 kilos. Yun po ang press release ngayon ng Department of Agriculture. Alam ho nyo, Kawawa naman ang presidente. kawawa si Presidente Pinaga, pag 10 pinapagawa niyo kilo, sa kanya. pamimigay sa 100. Papupuntahin yung presidente ron at gagawa ng press release ang DA. Para lang pakita may ginagawa ang DA. Galing. Paborito ni paring Mener yan. Saka ano yan, parang kontra. Huwag na ho kayo pumunta sa Nueva Ecija kasi rice producing province yan. Anak ng pabayaan nyo na yung provincial government. 8:35 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Meron na ba? Meron! We're ready for the summit. We are ready. We are ready. Kayo ready na. Yung DOT, ready ba? Ayan lang po tinatanong natin. Although, pinag-resign na raw ng DOT secretary ang mga executive. Malupit. Malupit. Kasi hindi siya sinusunod eh. Ano, Pinapaliguran pa rin siya ng mga ano eh. meron po tayong konting message galing sa Regasco. Alam nyo ba, ang Regasco, isa yan sa mga leading LPG brands sa buong bansa. Talagang tinatangkilik ito ng maraming mamimili dahil affordable, quality at tama ang timbang nito. Subukan nyo, makikita agad ang pagkakaiba kumpara sa ibang brand. Huwag magpapaloko sa murang LPG. May daya naman sa timbang dahil kahit 1 kilo lang ang dayain, halos 100 piso na din ang mawawala sa iyo. Kaya kung gusto mong sigurado sa kalidad at tamang timbang, ito na ang kunin ninyo. Tandaan, para sigurado, Regasco. Ayan. So, meron pong sinasabi ang DA ngayon na baka matutuloy na raw yung libreng toll Para sa mga tollways para sa mga truck agriculture agriculture. na
ang laman po Ay agricultural products. Pero yung tollway natin ay dito lamang sa Luzon. At hanggang ano lang po yan, Pangasinan. Dito naman sa South hanggang Batangas. So, yung mga taga roon lang, dumadaan doon, ang makikinabang dyan sa programang yan. Paano yung Bicol, pare? Paano yung Cagayan? Paano yung Ilocos? Paano yung Quezon? Paano yung Visayas and Mindanao, buong yon? Anong measure nyo dyan? Para doon sa mga nagdadala na agricultural products. Wala, zero. Isa pa, yan pong toll-free na yan, ang sasagot niyan, yung mga nag-operator naman ng tollways eh. Hindi naman DA yan eh. Yun ang isa. So, paano ang sistema dyan? Ang Hindi, protocol dyan? yung magpaparegister yung mga delivery. Magpapakredit. Accredit. Accredit. Okay. Pagka-accredit ngayon, ibibigay yon sa toll operator. Okay. Yung kanilang mga number ng kanilang tag, yung RFID, Okay. automatic Tas RFID, nakaka-register. automatic na. Pasok na agad sa kanilang computer. Yes. So, yun, wala nang bayad yun. Tuloy-tuloy. So, yung sistema nun, sagot na ng toll operator operator yun. yun. Dahil Dahil matindi po ang kanilang software, kanilang IT. Kaya kayang gawin. Okay? Ang problema dyan, sinong tatamaan doon? Hindi. Mawawalan nakita yung mga toll operator. That's my question, bro. Kasi Oo. in a way, this is hindi na CSR to. This hits their bottom line. May mga loan obligations yan. Oo. Tatandaan nyo. But then it's a crisis. Ito yung Hindi mga natin alam sinasabi kung natin. anong mechanics nila dyan eh. Kasi baka mamaya meron din namang bayad eh. Baka- Pero, Hindi, wala daw. hindi, Wala ibig daw. sabihin ko, the government will, Binraso ng gobyerno. pero, Parang regular, para itong ERC na, okay, meron tayong 12 months or 36 months. pero- And then usually yan, pahabain yung yung kontrata. kontrata. Naku, Sabi kayo- yung pa pala. So, ingat tayo sa kababanan sa mga to, ha? In the final analysis, Sa- the commuters will bear this. It will never be the... It will never be the toll operators, definitely. Meron Okay. kapalit yan. Ngayon, Pero the I will point be here, more understanding in the the future. question kapag, basically is, extension. ilan ba, mas marami ba ang dumadaan sa toll na nagdadala ng pagkain dito o kesa hindi? di sa labas. Yun na nga eh. Nasa labas, anong Nasa measure labas, Mas nyo? marami yun. Mas marami Tsaka yun. bakit ganyan? Kita mo, ang pinagdidiskitahan, Yung yung toll. toll. Oh. Meron pa isang move dyan. Hindi na rin masyadong haharangin ng mga polis. Ay, yung Ng mga checkpoint. pulis. Yung checkpoint. Yung checkpoint. Hindi Yun, na masyado. marami yun. Pero harangin pa rin. Pero hindi na masyado. Hindi ba? Ganyan ang mga measure natin. Cheap rice, didistribute 10 pesos. Benting Hindi, 10 bigas. pesos lang. At 10. Yung ibinigay sa 10 Dinala pa si vendors. Presidente Oo doon. nga pala, Presidente dito pa sa ano. nagdala doon. Asan yung measure sa production? Yun po yung aming hinahanap eh. Pare, merong peste ang mga coconut sa Quezon. Ayan, another Patay. problem. Ngayon, ano sinasabi ng DA? Wala pa po. Parang di pa ata nila napapag-isipan. Basta may peste lang, ayos na. Sila pa nag-announce eh. Yun ang buwisit ako dun. Yun ang nakakabuwisit dun eh. Yung mga useless ba na announcement, i-merge daw yung dalawang programa ng World Bank na nasa Department of Agriculture. Okay? Merong yung mga CAPS Go Easy on trucks carrying agricultural products. Yan yung mga measures ba? Asan po yung fertilizer? Yung organic fertilizer. Halimbawa, saan sa kukuha ng fertilizer? Sa ngayon, Yung tubig, yung measure natin sa El Nino. Ano ba gagawin natin dyan? Meron ba? Baka naman kung hindi kaya ng Department of Agriculture, kung ayaw mag-resign ni King of the Road, yung LGU na po kaya ang anuhin natin. bigyan na natin yan. Pwede ba yun? Kaya ba yun, LG? Kaya Tsaka na yung LG? mga baka yung distribution nyo ng mga seats na sinasabi nyo, wala na naman yan. Wala yun. Wala. So, meron pong kasing programa sa DILG. Di ba binigay sila ng pera? Yung Local Government Support Fund. Yes.
malaki-laki pong halaga yan. Ito maganda nangyari. Yung DILG, gumawa po sila ng memo, sistema po for accountability. Ayan. Kasi wala naman pwedeng tututok dyan lahat ba ng LGU, kaya mo tutukan, bantayan. Hindi eh. So may mga pamantayan po. Malaki-laki po yung local government support fund. Ilang daang billion ba to? Hindi ko na 60. matanda. 60 billion. Okay. At saka yan, na-download na sa mga locals. Yan po, 60 billion nga, 57.8 billion. Priority infrastructure, essential services. Doon po gagamitin yan. Okay? Yan para sa akin. Kung mapupunta sa infrastructure, napakagandang pump priming. Oo. Meron pong portal na itinayo ang LGU, ang DILG. Subay Bayan. Susubaybayan nila. Susubaybayan ang bayan. Subay Bayan. Portal. Real time po yan. I-enroll ng mga LGUs yung mga projects. Kaya kahit sino po, publiko, yung mga citizens do sa, halimbawa sa isang town na yon, ire-register niya, dito ko gagamitin itong local government support fund ko. Ire-register niya yan dyan sa portal. Kahit sino doon sa tao, pwede i-check yon. Pwedeng mabubuking kung ay nambobola to, wala namang ganyan project. Mga ganun pong klase. Okay. Tama-tama po yan. Gusto ko yun. Ngayon parang po so far pa lang, mahigit 160 projects na ang na-assess ng DILG na pumasa. Okay? Gusto ko po yung ganyan, may action agad. Okay? Ibig sabihin, para to encourage LGUs. Kasi baka takot eh. Baka masita pa ako rito. Pag hindi ko lang galawin to. Or what? No? Yan, meron kayong paraan para maging transparent. Ipo-post nyo sa LGU. Yung posting po yun, hindi isang sentence lang. Kasama doon yung ano ang gagawin dyan, ilan ang beneficiaries, mga ganon. Talagang seryosong analysis ng project. Kasi pera naman ng gobyerno to. Okay? Pero bukod po doon sa oversight, ang gagawin ng DILG, gusto po nila magkaroon daw ng kumbaga kaalaman ang mga LGUs. Kung ano-ano yung mga paraan para halimbawa pagpili ng project, hindi yung one time, big time eh. Oo. Kailangan sustainable. niya... Yes. Tawag dyan. The keyword is sustainable. Mga ganyan po. So, bibigyan nila, kumbaga, ng knowledge. Okay? Ang tawag po dyan, equipped sa technical term. Okay? Meron ng mga results pare. Na nakita ko Halimbawa, dyan sa Davao de Oro ba yun? Davao de Oro. Meron na pong dahil dito sa Pondong Noto, meron ng bagong kalsadang naitayo. Okay. At yung daily delivery and everything, gumaang-gaang. Doon naman sa Zamboanga del Norte, yung water supply na naayos, 2 barangay. Iyan hindi natin pinapansin kasi akala natin liliit ng project. Pero malaki yan. Malaking Pero kung bagay. maraming gumagawa niyan sa mga liblib na buok, mga malalayong lugar, hindi naman urban centers, ang laking bagay sa quality of life ng mga tao. Tapos merong multiplier effect. Kasi may infrastructure ang ginawa. Yung tubig, infrastructure yun eh. Yung kalsada, infrastructure yun eh. May kumita ron, di ba? Yung gumawa, kumita. Yung gumawa na yun, yung kinita niya, gagastusin niya. Doon sa ginastos niya, meron na namang kikita. So may multiplier and so on effect. and so forth. Multiplier effect. At mangyayari po yan doon sa mga sa labas. Ang poverty incidence natin, malakas sa rural areas.
Meron din sa urban, pero mas mataas sa rural areas. Baka naman yung pera ni King, kung di niya kayang gas, diba sabi kahapon, Bigay mo na sa ano. problema daw sila dahil sa crisis, kaya hindi nila magawa yung... Hindi, i-ano mo na, download mo na sa local. Pwede. Mamili kayo ng mga production areas na local. Kung di nyo kaya, bigay nyo sa DILG. So in a way, parang dinevolve mo talaga to the talaga local naman go- devolve ang which is- agricultural which should ano be, eh. oh. Bakit ba Agricultural gusto nila sa activities, central? Gawin niyang Ikaw farm naman, to pare, market. alam mo, sa central, mas magagaling sila dyan. Ayan. Oo. Magagaling saan? Hindi, magaling ang tawag sa corporate yan, sila yung the project management, the project management style of system, system. is in place. Paano yan? Pero Kahapon that na doesn't umaangal work sila. that Hindi doesn't raw, work anymore eh. hindi raw nila magawa dahil may crisis. Nakita mo yung... The dysfunction is... Hindi, alam mo, solusyon po natin sa crisis magkaroon ng infra like farm to market road. Okay? Yan ang solusyon natin. Tumakbo yung infra project para magkaroon ng pump priming. Yan ang solusyon. And yet, sinasabi ng DA, ang dahilan ba't hindi magagawa itong mga kalsadang ito dahil may crisis. hindi, dahil they're sticking... Kayo nga ang solusyon sa crisis. Yeah, Tapos because they're sisisihin sticking niyo. nga to that sistema ng project management na mula dito sa Imperial Manila. Ah. Ang daming moving parts niyan. At number one, ayaw rin na maalis sa kanila dahil nawawalan ka ng control eh. Nawalan ka ng papel. Actually, yun nawala ang- kayo na. Magsusutay lahat ng chaleco. Meron tayong project doon. Nagiging tendency yan ng mga Bureaucrats. 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 For example, in the case of the infra, Okay. ang daming infra yan, public works, transport, education, agriculture. Hindi yung wala mga- nangyayari. Kagaya niyan, I understand, in the case of public works, dati kasi, di ba din-evolve? Ang mga regional director, you have ito yung ano nyo, you can bid up to this particular amount. DE, ganito. Sabi nila, hindi, naging ano yan naging masyadong palasak yan, problemado yan. Mabuso eh. Sinentralize nila ngayon. Sinentralize nila yan. Wala O nangyayari. ngayon, what's happening? Wala nangyayari. Sabi ng Department of Budget and Management, they have already 1,000 Release. something projects. 1,700. Oh. Naka-release na. Nasaan Wala na? nangyayari. Di ba sinasabi ni paring Mark, nakabitin yung mga walang gusto mag-bid? Walang gusto Right, mag-bid. oo. Samantalang kung nando doon sa baba, alam mo pare, ito ang hindi niyan naintindihan siguro ng ating mga kaibigan. Pagdating sa baba, kung yung DE mo mismo madiskarte, alam niya kung anong gagawin Oo. Alam niya yun. Kung sino yung close to the ground usually. Oo, alam niya yun. At saka ito, Bakit wala bang public works sa mga local governments? meron din. Bakit hindi doon nalang ipasa? Kaya Parang nga, din, alam mo- Arian, at meron silang local office eh. Ito ang hindi na, sa public works, ito diskarte ito. You have to give it to them Kasi kakilala nila itong mga ito at pwede nila sabihin, puta, wag mong gagawing ano Huwag ka to. mong tirahin yan. Kaya nilang ganunin yan. Lalo ngayon na nagkaroon ng problema, kaya nilang ganunin yung mandohan. Merong analysis na ginawa pare. Although baka hindi alam ng DPWH to kaya Rendang-renda sila Pag po merong height ng usapin, controversy sa corruption, bumababa ang corruption incidents. Proven yan, ha? Proven. Na-survey yan. Ganon. Kaya bumababa. pagdating sa baba, kaya So na nila. ngayon, ang ingay-ingay ng corruption, kahit pakawalan mo yan, mag-iingat lahat yan. Oh, yes. Lahat ng involved. Lahat ng involved. Mag-iingat yan. Pati mga dati, mga pipitsugin, magugulo. baka hindi na gumala. Oo. Ngayon, pag po nandun sa baba, unti-unti yan umaakyat. Ulit. Umaakyat na naman ang corruption. Ulit. Ganyan po ang tendency natin. Hanggang sa siya, pag meron na namang matinding usapin, controversy. Ito na naman. Babagsak na naman. Mag-iingat na naman. Kaya. So ngayon, is a time to strike. Yes. Kasi mababa. So hindi ko alam kung alam ng DPWH Yung ganon. leadership, yung ganun psychology, na sobrang ingat na wala na nangyayari. Actually, yun ang nagiging problema. Parang ganyan yung panahon ni panahon ni FM. Di ba dati nagkaroon ng kontrobersya kasi sinasabi nila dating Secretary Baltasar Aquino
ano to, palasak na ito sa public works, kaya ganito Oo, ganyan. sa- Inilagay nila si Ting Jaime. Ayan. Ayun, Tumigil. papel ang Ah, hawak niya. Sabi nga, ilang kilometro na nagawa nung panahon ni Secretary Aquino, mga 2,000 kilometers of road. Nung panahon ni Secretary Jaime, siguro mga 1 ton o papel. Kasi 1 ton na bumusisain niya eh. Eh di wala. Wala nangyari. Wala nangyari. Tama si Paring Conrad eh. There is such a thing as ito. Pag nag-height na po, Oo. bumagsak, nagkaroon ng controversy, ingat-ingat lahat yan. Pero So, magtatrabaho. pwede ka magpakawala. Pwede ka magtrabaho. Ngayon, ang trabaho mo, bantayan mo. Bantayan mo. Yan. Ayan, ganyan. Huwag mong ikaw lahat ang ko. Oo. Hindi naman mangyayari yun eh. Kagaya niyan, sina Sani Angara. Ito pare, ang ganda ng track record. Ang nakaangat sa economy ng Cordillera Region. Di ba ito yung autonomous? Yes. Cordillera. Ang nakaangat po, 4.3% growth in agriculture. Okay. So there you go. Kaya mo sa, Kaya! sa food 4.3. production, no? Ni walang ano yan, pare. Wala, assistance yan. On their own. Ang kanilang gross regional domestic product, almost 400 billion last year. Ayon sa PSA. Yan yung PSA, they've been releasing niyan ilang installment na Mga yan, regionals. regionals ito. So diyan sa Cordillera na Oo. Isa pa yung meron silang isa yung sa West Visayas daw at doon ang malakas. Oo. Pinakamatataas po ang growth rate ang Visayas and Mindanao. Yo, West Visayas nandoon at sa Mindanao. Visayas. Ano ba West Visayas? Iloilo. Todo Capiz. ang analysis kasi Capiz. ang concentration ng industries nasa Luzon. Oo. So baka kailangan i-disperse na doon kasi they're starting to grow. Yeah. That's what In, we should have Visayas asked si former governor Ben Ibardone. Hindi. Kamustang Alam mo, ang mga local governments on their own, they're working eh. they're working. Ayan Oh, na, totoo. Sa You totoo. have to give it to them eh. Wag mong rendahan sila. So mga nakikita po ng mga economists ngayon, baka doon tayo kailangan tumira ng infrastructure Sa locals. sa local rural. Okay, farm to market, yung mga yung plano ni King na ano to, yung Cold storage, cold etc., storage, mga ganon. post-harvest, Post-harvest facilities. food production talaga. This is like the China model nung Yes. nila, no? Yung doon Revolution. nila inano sa yung regional That nila. has always been the case. We have to give it to them because sila yung Oo. development Oo. leaders in their localities, they know eh. That's the Ano school ba of, mga thought, labor-intensive industries po? Yung mga MSMEs, Oo. yung mga gumagawa halimbawa ng processed food, galing sa farm. Yeah. Ah. Diretso. Kung eto, simpleng yung mais, mabubulok yan. Pag ginawa mong cornic, May Okay, mangyayari. okay. magiging, snack. Yan. Yun po yung food processing na sinasabi. Kulang na kulang tayo. Yung value adding, Kagaya niyan, parang- di ba yung mga doon sa Bulan, sa Sorsogon, Oo. nakahuli ng marami isda. Oo, yun. Oh, Tinapon. Tinapon kasi wala naman silang Hindi. wala naman silang pang cold storage, wala sila. Ah. Pangalawa, Cannery. o bote. bote wala rin naman sila. Pangatlo, wala rin silang maski na asin. Ay. Para asin mo Ay. lang yun. Idadaing mo yan. dahil- May explanation ng DEAT beef farm. Anong- Holy Week nun eh. So sarado yung mga facilities. 901 na! Ikaw talaga tagabasag ka Oh, ng trip eh. tagabasag ka eh. Tagabasag mo trip. 9:02 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIG 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ.
Meron na raw. Pero, Tinanggal na yung mga... oh, courtesy resignation ng mga executive sa Department of Tourism. Para daw po freehand, mailagay niya yung sarili niyang tao. Wala ba mga ano doon? Paano yung institutional memory? From Director 3 up to USEC, tender po sila ng resignation. Ngayon. Tapos mamimili So siya. back to zero? Hindi naman. Mamimili. They will stay there until replaced. So mamimili na siya ngayon. Kung sino Hindi po ibig sabihin, hindi na kayo magtatrabaho. Hindi, magtrabaho kayo. Pero meron lang kayong courtesy resignation. Yes. Kasi daw po, yung mga tauhan pa ni Frasco, yung na wala naman, wala naman eh. Ikaw naman. Wala namang ginawang masama. Ano ba akala nyo sasabihin ko? Walang ginagawa? Walang ginawang, basta. Wala. Ngayon, ang ASEAN Summit po, palapit na ng palapit. Yes. Okay. Sinasabi na Cebu, sa Cebu gagawin yan ASEAN Summit 2026. Infra, kailangan dyan. Kailangan po dyan ng security, high-level security, no? Ayos yung mga, yung infra, ibig sabihin, ayos yung mga lugar. Okay. Tapos yung traffic situation, ayos, okay? Sistema po yan. Sistema. Mga hotels, sabi nila, mga private sector, malalaki. Shangri-La, Marami dyan. Dusit, Crimson, Teka, yung New Star, para isama nyo na yan. yung ano? New Star. New Star. New Star. Saan yan, Robinson? Casino yun eh. Hindi, hotel yun, bro. Hotel Dekbo casino. yan. Oo. Hotel casino. Dekbo Okay. yan. Actually, very yung area na yan, concentrated. Ngayon, mga taga Cebu po, sigurado may inconveniente kayo eh. Pero yung mga ganyan, tinitiis na lamang. Oo. Intindihan na ASEAN lang yan. natin, Tapos mga yan, kaibigan mga namin sa nakabus Cebu. yan, may mga... Ewan ko kung anong nila doon. What is the point of doing it there instead of Manila? Put your best foot forward. No, but that's not the pare. You take a look at where they are going to have it. It's in the convention center of Resorts World in Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu Iba yun, City. iwala yun. Iwala yan. And then very Impact malayo yan. Hindi, very Given the traffic. sila dyan, Magkakaroon ng mga road closures Oo, yan. road closure. Hindi lang yung road closures. I'm looking at the security arrangement. Baka naman malakas yung taga Mega World, kaya doon ginawa. Maybe, but still, if you have that kind of an arrangement, o kaya baka hindi naman kasi ready pa itong mga convention center natin dito. Ganun ba yun? Pero Without better it. Hindi, pero yung sinabi mo Mega World kasi inaugurate lang late last year nung yung Mega Kasi World. kung ako ang pare, yung malaking ang nila, akin, kasi convention ito, center. ASEAN muna, di ba? Oo. ASEAN Summit. And Oo. then ASEAN Plus, kasi nandiyan na yung mga ibang mga countries will be coming in. The security arrangements will be, very, very problematic. Sa tingin ko lang. Mhm. Tapos, tataas ayusin po ang nila airfare. Sigurado Because of na the yan. jet Kasi, fuel. second to the highest, level 19 na eh. Level 20 po yung pinakamataas. So, sigurado tataas na fuel. Paano yung mga staff and everything? Yun na nga, lahat yung yun, paglipat dadalhin mo, doon. ililipat mo lahat yun eh. You're going to have Tama, may point ka. secretariat. At that time kasi, nung naplano to, wala pa namang krisis eh. Kaya siguro mas maganda i-promote yung tourism, yung Cebu. I don't know, bakit lagi Manila? Manila-centric na naman sasabihin. Hindi, but this is where most of the facilities will be around. Will be available. Mas convenient ka mo. Okay. Okay. Ano daw? Smoking gun daw yan, sabi ni... Kaya muna bago mag-smoking gun, gusto mo ng good news at least. Ayoko. Good news na natin. Ano good news? Hindi, okay. Huwag na. Wala Mukhang namang itong good news. ating, di ba, ginagawa yan. Meron ba good news? Hindi, sa infrastructure. Kanina Ano? nag-ano dun eh. Teka, nawala tuloy. Di ba yung ginagawa yung north-south
Trade. Commuter Railway at saka yung Metro Manila Subway Project. Ngayon, sinabi ng DOTR, Oo. nag-combine sila ng Office of Solicitor General, yung OSG, na yung right-of-way acquisition ay, ako pa gumawa ng headline na to, sir, ha? Ano yung right of way? Claim headway in expediting road acquisition. for So, rail pero project. hindi pa rin nabili. 65% na. Hindi, ito, ano ba tawag dito? Kung Jonat, yung expropriation, yung kanilang batting average daw. Eminent domain. Tumaas na. Tumaas na? Yeah. Hindi pa rin nagagawa lahat. 345 expropriation cases, the largest single batch processed in the history of the department. Ay napaandar nila. At may retrato pa sila dahil itong kanilang sino ba to si Lelen Belverabe. Hindi, si Right of Way Acquisition Assistant Secretary ng DOTR, si IC Calaguas, ayan, may picture pa sila. O, kita mo, nasa ilalim ng puno. Nagpa-process sila ron. I see. Bayaran nyo muna Kaya yung mga... mabilis ang right of way ngayon. I see. Bayaran nyo Kaya muna yung mga hindi nyo makalamay nababayaran. ang inyong kalooban na itong dalawang projects na to, yung North-South Commuter Railway at saka yung Ilang subway percent ay na? umaandar na. Hindi, doon pa lang tayo sa acquisition. Hindi, yun Huwag na mong nga. sasabihin completion. Ilang percent? 65% Acquisition ng land. Hindi yung completion ng project. At Acquisition they're lang proud, inabot sila ng 20 years lang. Oh. that it's moving. At ang best It's moving practice nila, where? yung Nagsama na sila. nagsama ang OSG at Saka, DOTR. Walang iniwan dyan doon sa 20 Isn't pesos this good bigas. news? Oh. 20 pesos na bigas eh. Kasi binasag mo trip namin kanina. Ngayon, basagin ko yung trip mo. Well, there you go. Hindi ayan, good. Presidential right of eh, way. pare. May retrato sila, nasa ilalim sila ng puno sa may Pampanga. Oh, di ba hindi ba PR stunt yun? Yung ba ilalabas mo ba nasa ilalim ka ng puno, doon kayo nagbabayaran Meaning, na ba? i-analyze hands-on natin approach. ilang percent na po tapos. Yan. Nagbabayaran. Ilang gaano katagal ng delay yan. Yung, So yung mga ganyan minor na balita, Minor na balita. hindi ibig sabihin yan, on the way na tayo to modern transportation systems. We are, Kumbaga, kagat lang Approximating increments. ng langgam yan eh. 365 expropriation cases Wow. And how many are there? sa universe. So what's the universe of the Hindi niya nilagay, 365? hindi niya nilagay. Malay mo 1% lang yan ng mga cases. At saka doon pa lang yan sa North-South Commuter. Yun Yung nga, sa subway, ayaw niyang gambalain yun. Yun ang daya ng mga press release eh. Sasabihin 365 cases. Yung pala 5,000 cases yan. Parang yan yung MBBS eh. Okla. Yung speed ng internet. Speed lang internet. Wala Tumaas na, daw, tumaas. wala nang gumagamit. Pero- Bumilis na, bumilis. Pero pala, compared sa ibang bayan, Talo tayo. masahol pa tayo sa suso. Ano yung suso? Bago makarating, snail? Bago makarating po, so sobrang kupad nun. Talagang, yung sloth. Pero at least gumagana. Gumagana. Okay, sige. Okay, punta ka na dun sa sinasabi mo. Kaso nga, Yung good ang news laki-laki lang, po ng problema natin sa public transportation. Yan, kagat lang ng langgam yan. Sa problema natin. Sa laki ng problema natin, kailangan atupagin ng DOTR. Alam mo yung Buong Pilipinas, land, air, Oh. sea, transportation, laki ng problema natin sa transportation. Alam mo, tinayo natin yan more than a decade ago. Inano na nga natin yung sa baba eh. Oo. Di ba? Yung PNR. Yung PNR, Pinatay yung na. right of way na. Pinintunan natin Para yan. hindi na tayo, Para magano tayo sa taas, pero wala pa rin. Ayan, ilang taon ko na. nakabakod siya. Diyan sa South Expressway. Oo. Ilang taon ko na nakikita yung structure dyan. Wala naman nangyayari. Nakabakod dyan. Ito, Nakabakod. Mukhang may ginagawa sila sa loob. Sa loob, oo. Lumalabas yung mga truck. And then, sige, may nangyayari sa train. Yan train po na yan north-south na yan, will not solve all our transportation problems. Isa lang yan sa mga dapat gawin. Ngayon, yung iba pong mga problema, at pagin din natin.
As a Bus. Wala masakyan na bus. As a matter Wala of fact, makatapos natin na matapos yan, siguro in about 8 years. Ito na, iba na naman. Mas malalaki na yung mga iba. Iba problema. Kasi para ba tayong ang nangyari yung straight line, ito lang muna, tapos hindi natin kaya yung multitasking. Na iba-ibang aspects ng problema, solusyonan. Solusyonan. Kasi hindi nga problem solvers yung mga nasa cabinet eh. Dapat ang mga unang criteria sa pagpili ng cabinet, may history na meron sinolusyonan na problema. Puro sila idea, man. Isa lang dapat idea man, presidente yun eh. Saka kung babalikan natin, yung Meron Puro, na siyang vision puro eh. sila vision eh. ang mga umandar talaga yung LRT, MRT, nagawa na nung nakaraang, dati Nagawa na noon nagawa pa yun. na yun eh. Yung Totoy LRT, dance yun eh. Mga totoy dance. yung LRT1, panahon ni Marcos yun. Yung LRT3, panahon ni Ramos. Yung LRT2, panahon ni GMA. Panahon ni tawag nito, Aquino, walang nagawa. Panahon ni President Duterte, wala rin nagawa. Well, puro press release. Si Arab kasi, Yang train na yan, panahon pa ni GMA yan. yung North-South. Right. Ang daming, ang daming nakinabang na dyan, yung paggawa lang ng study. Ay, hindi, meron pala si panahon ni Duterte. Panahon Tugade. Bumili ng limang boring machines. Para sa, yun pala nagawa nila. Sabihin, malaking komisyon ang nakuha. Bakit sa ibang bansa, kaya nilang gawing simultaneous? Okay, connectivity at saka yung major kasi may plano na artery na May master treno. plan. May master plan na sinusunod. Meron ba tayo nun? O Transportation Master Plan. All over the Philippines. Air, land, sea. Then the other thing yan, napansin ko, sa DOTR, depende kung sino yung administrasyon, nagbabago yung study at ano. Meron na yan sa JICA, mga gano'n na hindi Yun nga yung problema doon, yung continuity is continuity. not there. And then they do not want to work on the basis of a master plan because there is already a master plan. I-update mo lang yan. They want to have their own. Right. Oh. Dito na lang nga sa LTO and LTFRB sa tagal na natin problema yan. Oh. Registration For example, ng ng vehicles at saka driver's license. Dalawa lang ang gagawin mo. Yan. LTO. Case Ito in point naman sa na lang. LTFRB, prangkisa ang workout mo. Oh. Hindi, case in point na lang kung actual infra. Yung busway, wala naman yan dati yung studying yan prior Wala. to 2020, 2021. Never na nagkaroon. Never. Meron na nauna yung cargo, lahat yun yung kay GMA nga, yung mula sa north-south. Lahat yan na back burner napunta sa busway. Kaya lang nagkaroon ng busway dahil nga kulang na tayo dyan sa tren. LRT, yun sa EDSA tren. Hindi natin madisiplina yung mga bus sa EDSA. Yan. Ang ginawa, diyan kayo sa gitna. Kayo sa gitna. Para hindi kayo Tapos nagkakanto-kanto. pinagnasaan ilang Ayun. grupuhan. lalo Ngayon, na sa Makati diyan Business Club. binubuhos ang investments. Oo. Ay, hindi ba Sabi mo, hindi ba stupid yan? Ibubuhos mo sa gitna ng EDSA. Dapat yan linya yan ng mga... Eto, nag-issue raw po ng mga Okay. show cause orders Yun! Show ang cause. LTFRB. Okay. Show cause Yung order. mga public utility transport. Oo. Yung public transport na hindi raw nagbibigay ng 20% discount sa mga pasahero. Okay. Ang batas daw po, magbigay sila ng 20% discount. Paano kung di naman sila nababayaran ng... Ang katumbas po niyan, ng 20% discount, may discount sila sa fuel. Pag may discount sila, at saka yung service contracting, hindi pa naman po tumatakbo yung mga programa na yon. Oo. Pero magbibigay Pero na gusto sila nyo kagad unahin na magbibigay i-front sila. load yung discount. Ayan. Medyo malabo naman So, po nag-show yun. cause order ngayon. Hindi ba magaling yon? Ayan, hindi ba problema yan na dapat harapin ni Giovanni Lopez? Teka, kailan i-roll out yung... God knows! na, Kung kailan po Yung nila pag, mape-perfect yan, only God knows.
Yan naman na napakasaklap naman na programa. Yung, di ba, may Management School of Thought Get that plane off the ground na muna. Get that plane off the ground, inuna mo yung bigyan yung discount Paano makakabawi yung PUV? tapos siya kayo, mabubuhay? show-cause. Tapos i-show cause order mo siya. Ayun, nakakatakot doon. Wala ka pa namang programa. Mahirap naman Paano yan. naman Libre yun? yan. Yun ang nakakatakot doon. Hindi tama naman yan. Ha? Hindi tama yun? Hindi, pero meron na sila una, may yung mga po form na service sila. contracting na yan, wala mong pera yan. Oo. Meron lang silang initial funding na 1 billion. Oo. In no time, ubus yun. At hindi pa nagagastos yun. Okay? Wala pa pong pera yan. Pangalawa, hindi pa nila alam kung paano nila i-implement yan. Precisely. Wala pa Yung mga discounted na fuel, pag public transport, ay applicable na po ba yan? Sa buong, sa lahat ng gasoline stations. May nakita ko, pare, dito, sa C5, public transport discount, meron siya available. Meron ba public transport dyan sa C5? Wala naman. Kaya nga, napaka LTFRB nag-i-implement niyan, Wala sa hugis yung implementation ng mga program. Bakit yung gasolina sa C5? Sa C5, yung public transport. Nasaan ba mga public transport? Dyan Buong show, dapat lahat ng gasolina dyan. Walang batas Libre. dyan Yan, dyan kayo pumunta. Oo. Accredited. Ganon. Kasi maraming public dyan. Ah, Buong Aurora, yan. buong Quezon. Sukat, mga ganun. Yan, meron yan. Yan, mga ganun. Kasi daanan talaga Daanan yan ng, talaga yan. ng public transport. Alabang sa bote. Meron nga rito sa Meralco Avenue. Ni isang public transport, wala dyan. May accredited dyan. So liliko pa yung jeep, pupunta mga iikot pa. Oo. Isipin mo yun. I don't know. Isipin mo yung ganun pinag-isipan. Para bang sobrang galing mo nag-isip Hindi, ang may-ari nito yung kumpare ko Kaya dito Sino? kayo pumunta. Yun sa dito. gasoline station na yan. Papatay tayo dyan. Isa pa, ang air quality raw po sa unsafe sa Manila. Ang ginawa ng Japan, nag-dispatch na po ng mga experts para daw po patayin na yung sunog. Diyan sa Nabotas. Pare, naman. Sino ba talaga may kasalanan nito? Hanggang ngayon, wala pa tayong... ang dami-dami na nangyayari. May mga nagkakasakit na. Pati Japan ay involved na. Wala pa rin sinasabi ang DNR. Sino ba dapat managot dyan? Sino ba, parin Jonathan? Yung R2 may-ari niya Builders? dati. Yung may-ari Ang operator niya dati. nito? Yung operator dati. Na iniwanan niyan nang hindi naayos. Ayun. Okay, bakit walang sinasabi gano'n? Kaya nga. Kaya ngayon, ang MMDA, GM Nicolas Torre II, the third na pala siya. Busy po doon sa anti-littering ordinance. Patay. Unahin niyo muna. No contact apprehension policy po sa nagtatapon daw ng litters. Unahin ho ninyo muna yon kasi masyadong malaki. Hindi ho liter mismo yun Masyadong malaki. Ano yun? Ano na yun? Mountain. Mountain of trust yun. Hindi lang liter yan. Yun ang unahin nyo muna, sir. Ang laki-laki ng problema doon sa Nabotas. Oo. Itong littering ang ating... Pinag-iisipan. Magkakaroon daw ng Pala bilangan dun, Ano hektarya? Hektarya talaga sa yun. Nabotas landfill. At saka ano yun? Bundok yun. Hindi umaapaw pa nga yan. Natatapos sa dagat yung Dagat basura yan. dyan. Parang siya ang tawag na deep-seated fire. Yes. Sa ilalim Bundok yan, bundok. Ba't hindi nasikasoy ng MMDA at saka ng DNR? Meron na raw silang AI program para manghuli ng littering. Bundok nga yun nandun trust Hindi lang litter yan. Hindi yan liter yun. Bundok po yun, sir. Pumunta na kayo doon. Yun, kung ako si General Torre, total magaling naman siya. Doon na ako Doon ka na Doon ako 28.5. mag-concentrate 24/7. Tapusin ko yan in 10 days or something like that. Okay. Balita tayo yun sa impeachment. Ang sabi po ni Chel Jokno, smoking gun daw yun. Yung 2.7 billion na idiniposito sa bank account
nung magmula nung Vice Mayor at Mayor, si ngayong Vice President Sara Duterte. Ayan ay smoking gun daw. Pero ang mga nakikita ko po depensa, ang nagbulgar nito, AMLC. Oo. Anti-Money Laundering Council. Labag daw po sa batas yung ginawa ng AMLC. Bank Secrecy Law. Oo. Hindi sinasabing hindi totoo yung transaksyon kasi mahirap i-dispute eh. Pag AMLC nagsabi, ibig sabihin po noon, on the record na nakita, merong ganong kalaking perang pumasok kay Inday. Para sa akin, ang dapat paliwanag yan, sabi kasi niya, legit yung source niyan. Okay? Okay. Hindi, paano naging legit? Yung mga tagapagtanggol ni Sara, yung kanyang defense, yung kanyang mga, alalay na nasa social media. Okay. Ang sinasabi po, labag sa batas yung AMLC, tsaka legit daw yung source. Ayun. Hindi naman sinasabi kung ano sa nangyari. Ang number one ng kaya sa isip ng tao, saan galing yung pera? Number two, saan napunta yung pera? Yan. Kasi unti-unting winidraw yan eh. Ang halos systematic. Less than 500,000 ang withdrawal. Ayan, saan galing. Tapos marami nagtatanggol, yun daw pong sinasabi na drug lord. Pinagtatanggol ngayon, hindi raw drug lord. Yung Tan, Hindi, Sami Uy. Sami Sami Uy, Uy. hindi raw. Legitimate businessman daw. Di okay, di paliwanag lang yun. Wala namang problema yun. Ha? Wala namang problema yun. Hindi ko mo legitimate businessman, hindi pwede maging drug. Hindi, kaya nga, ipaliwanag nyo. Kasi ngayon, Non sequitur, Oo. ang tawag doon. It doesn't follow. Di ba nga yung mga mafia, mga hotel owners and everything, and yet underneath it, merong hindi argument yun eh. Hindi. Na kapag marami kang business, hindi ka na pwedeng gumawa ng masama. Oo. Oo. Paliwanag nyo muna, ano yung mga pera na yan, saan nanggaling? Marami pong nangyayari dito. At Ang saka maganda sino? dyan kasi, she will have her day Yes. in court dyan sa Senado. So, Sinasabi lang he's been unjustly vilified. But in the meantime, unjustly, Vilified. impeachment hearing to eh. Paano? hindi ka pumunta doon. Maglalabasan, vilified? May hearing. Hindi ka Hindi naman pumunta. po yan in media ginagawa. Mm. Nandun niya sa, ewan ko, hindi ko maintindihan yung Hindi ka pumunta doon. Wala kang pinadalang abogado man lang. Wala kang affidavit. Wala, nothing. Mangyayari, Hindi ka Yun daw mga sumasagot. transactions sa bangko, ang sabi nung mga defense ni Sara, it's not proof of wrongdoing. Yeah. But you have to explain Plain, it. oo. It's not enough na sabihin, it's not proof. Ang That's it. kailangan po, explanation, saan galing yung pera? Oo. Para masabi natin, hindi illegal yan. Okay, saan galing? Kinita mo ba yan? Alam mo, may nagbanggit sa akin kahapon, very bright na. Under the law, ang burden of proof, ikaw ay government official, Ikaw, nakitaan kita ng lifestyle, style na ganito. meron kang 200 million peso mansion, hindi mo naman kinita yan sa position mo. Saan galing yan? Ang burden ngayon ng proof Sa'yo. ay ikaw. Pakita mo yung legitimate income. Kung hindi, automatic forfeiture under the law. Ganun yan. Bakit hindi natin ginagawa yan? Masyado tayo Wala ba tayo nakukuha pera? masyado Yung tayo automatic mapagbigay. forfeiture. Masyado Automatic tayong forfeiture. Mapagbigay. Due process. Oo. Due process. Due process. Law. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23, DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola.
morning po, Karambola. Aliw, Channel 23, DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyo lahat. Ayan, pare, nabanggit mo yung meron kang cultural Yeah, ngayon. meron sana eh. Pero ikaw, Yung mauna ka. inasal po, ang nahirang by Taste Atlas. Ayan, international po yan, yung Taste Atlas na yan. Ang inasal, best chicken dish, Southeast Asia. Number 3 in the whole world. Ba? Okay yan. Inasal. Inasal. Chicken. Yan po kinakain ka noong 70s. Nagba-basketball pa ako, naglalaro ako sa eskwela. Pag dumadayo kami, napunta kami ng Bacolod. Yan ang pinakamatindi. Sa gabi, pupunta ako dun sa palengke, Oo. sa may park, kakain kami ng inasal. The real thing yun. The real thing The yun. real thing. Inasal. Meron silang Tapos, yung manokan. Oo. Ano, sarap nun. Oo. Yung talagang pagdating pa lang, lahat sabay-sabay iniihaw. Yung aroma, iba, no? At saka ibang Yung timpla, yung Iba- kanin. iba yung timpla nila, at the same time, iba yung manok nila. And then native yung manok na ginagamit noon eh. Hindi ba yung... Hindi that. Yun din hindi, explanation ni Hindi yung, Tokayo Joel hindi, Torre. hindi. Iba daw yung manok. Expiry- And yung Hindi, pinapalitan hindi, yung expiry date. Expiry date? Iba, hindi. Ano yun Native eh? talaga ito. Oo, Yung imported, malalaki manok, tapos tatanggalin yung balot, tapos papalitan ng bagong balot para wala na yung Again, expiry date. Yan yung sinasabi ko sa isa, mga culinary competitions abroad, ilalaban yung isa, yung sinabi ko sa inyo, yung barbecue. Oo. Halos inasal din yun, taka yung Java rice, then atsara. Nanalo? Nanalo. Ito rin yung inasal. Oo. Tapos kasi yung kung paano kinrush yung garlic, tapos Oo. ilalagay doon sa taas. Iba. Pati yung oil, Iba iba yun. eh. Sa Hamaw, mahirap i-replicate. Tapos may atsara pa. May atsara pa. Kasi may mabibili ka na sa supermarket na mix. Na ganon? Hindi eh. May technique silang ginagawa dun sa ano. Nasa kamay. Ano po Ewan yan ko lang. Western Visayas yan. Oh, Mainly Western Visayas. Negros. Bacolod. Bacolod. At sa totoo lang, hindi nakakasawa. Yan yung medyo, kasi may ano po yan eh. Amoy smoky. Oo. No? Pampasarap yan eh. May amoy na smoke. Hickory. Tapos yung flavor niya, marinated dyan sa vinegar, garlic, ginger, ano yung lemongrass? Ano to? Tanglad. Tanglad. Oo. O yan. Yan yung tanglad. Tapos yung buta. may binabrush ng oil. Oo. Oo. Yun ang authentic na inasal. Sarap. Tsaka yung pagka barbecue ng konti, iba eh. Yun na nga yung Uling. uling eh. Uling. Pag niluto mo somehow sa electric, Hindi. Parang it's not hindi. the Parang same same eh. thing, no? It's not the same. Yung smoky flavor, yun po yun. Inasal, Actually, pare. yung mga ganyan, patapos yung sarangani bangus, yung mga ganun, The best. iba eh. Ayon po sa Atlas, yung Taste Atlas. So, nag-number 1 sa Asia yung inasal, ano? Number Yan, 3. yan, ano. In the world. 3 in the world. Yang adobong manok ay pang-anim sa Southeast Asia, pang-apat na po sa buong mundo. Adobong manok. Adobong manok. Yeah, dating ko naman dyan sa adobong Pilipino. Iba-iba, no? Depende kung saan kang Meron kang pa-contest ng mapunta. kaninong panahon? Yung panahon ni Pinoy yata yun Oo, eh. yung mga adobo si, eh. si Secretary Concepcion, Ramon Concepcion, di ba? Si Ramon, gusto niya standard na na adobo. Hindi nga eh. Hindi. Ang Iba-iba ganda eh. po nung adobo, bawat bahay. Iba. Bawat nagluluto sa loob ng bahay, Iba. may iba. ibang style ng May ibang adobo. style. Gusto niya isa lang. Yung kaibigan ko, pagpunta ko sa, lutuan mo kami adobo kasi iba yung adobo namin eh. Adobong tuyo ako eh. Oh, may adobo Yung tayo. double cook. Dino May double adobo. cook. May Pero adobo pare, tayo. pasensya ka na, pasukan ko na yan ha. Ah. Sinubukan kong mag-double cook, nagkadurog-durog. Ba't ganun? Pinagalitan lang Masyado ako sa bahay. malambot. Oo. Masyadong malambot. Hindi, Adobo, gusto ko pa rin malambot. buo-buo pa rin siya. kahit Oo na nga, ano. masyadong malambot nung hinango mo. Merong Baka naging triple siguro. Tinagalan ko ba siya? adobong puti. Adobong puti. Iba yan, ha? Yeah, iba yan. Iba yan. Oo. Puta, suka lang yan. Oh, tapos may adobong iba. Tapos may orange May orange Na na. Yung adobo. pong Taste Atlas, as a background, yung mga traditional na pagkain po, yung kanilang nire-rate. Okay, traditional, tapos using local ingredients. Okay, parang slow food. Okay?
At meron silang mga experts, meron silang audience feedback, mga ganon. In other words, medyo credible. Etong ranking nitong Taste Atlas na So to. nandoon tayo sa ano, manok, chicken inasal, ano pa? Chicken, Chicken adobo. Okay. Wala pa dito yung mga tamales. Wala pa yun. Yung Mga tamales. ganon, Uy, yung tamales. Ay, iba yun. Iba, Iba yung alam mo, tamales. may art din yan. Hindi, ang amateur, hindi pwedeng Hindi, pasukan ng hindi. tamales. Papasukan mo, kanya-kanyang. Wala yun. Eh, yung sinasabi ni pare Alex Magno, yung may Buro Master Iba- na iba pinupunta, rin. dinadayo niya pa doon sa Nueva Ecija. Iba rin yan. Buro. Buro. Ay, Pampanga, marami yan. Sabi po Ang na, bawat household may style din yan. Na, ano, oo. sabi ni Tourism Secretary Angara Matay, yan po mga Filipino food daw po, yan ang talagang umaalingasaw. Yan ang nagkakaroon ng, kumbaga, Actually, malaking bagay. vibration. Malaking bagay. Filipino food. Meron ba- Baka dyan tayo dapat Di ba mag-concentrate. pinunta nga tayo dito ng mga sina Bourdain, yung mga ganun dati yun eh. Hindi, tsaka may Yung slow food. O yan. Yung oo. first outside Europe, Dito. sa ating ginawa. Hindi, at Slow saka food. may an observation. Kasi ako, nung lumaki ako dati, pupunta kami sa probinsya, yung mga, lalo ng lola, kahit mga nanay natin, Ibang wala pang refrigerator nun. Kaya- Meron sila paminggalan, ang tawag. Yung parang eskaparato yun eh. Yes. May ano, pwede, doon nilalagay yung mga ulam at kung anong, at tumatagal siya dahil mahilig tayo sa fermentation at ano eh, yung hindi siya nasisira. Ito. Tapos pwede mong ilabas, iinit, Tawag Oo. ko. kain ka na uli. Nagpaminggalan na ano, wala pang refrigerator nun eh na Alam mo ang isang ano, kagaya niyan, sa amin. Iba sa ang ano, takpan, oo. mayroong ganon. Oo. Tapos iba ang ano, iba ang pinakbit Ilocos kaysa sa mga Right, pinakbit oo. sa iba. Oo. May pinakbit Tagalog eh. May pinakbit Tagalog. Iba yung Iba. lasa nung pinakbit sa kanila. Sa Ilocos, At iba. ang tingin ko, secret yung bagoong. Oo. Okay. Si nasirang kaibigan natin, si Max Sullivan. Oo. Nilutuan ako dati niya. Si Manong Max? Oo, Manong Manong Max. Max? Ng pinakbet. Pinakbet, Iba yung iba. kanya. Kukunti yung bagoong, pero ang lasa. Tsaka malasa. Malasa. Hindi kasi iba-iba. Tsaka Saka hindi, sariwa yung gulay. Sariwa So, yung- yun, I think that's the Malaking secret. bagay yun pag sariwa yung yung gulay. pinipitas lang talaga dun Oo. sa Sa bakuran bakuran. daw nila. May full Max, months version oo. yung pinakbit. Ginagawa ko yung diningding. Oh, Ay, iba, rin yan. dinengding. Iba rin Parang yan. yung may isda, pinakbit yun. yun yung may isda. Yun, May sabaw ng yung, konti. may sabaw ng konti, Oo, may sabaw. dininding. Ako, hindi ko kaya Kasi lutuin yun, yan. yung Yan ang mga isda out of- nung the day before, Yun ang sayang, gagamitin mo. Oo. hinahalo ko sa... Again, pwedeng ilagay sa Dininding. paminggalan yan, bro. At saka Tatagal. yung yung pinakbet sa Ilocos, hindi mo masyado ginagano mo yun eh. Anong Hindi mo Hinahalo. Hindi, ginagano mo. Aba, para kang chef, ano? Oo. Yung Chinese. May toss, may tossing, may may toss. Iba rin. Ba? Masarap Anyway, din na pagkain. papag-usapan yan Again, eh. yan culinary na pwedeng Hindi, gamitin malakas sa ang tourism, pare. Pinoy, Oo. ang Pinoy food, pwede talaga. Eh, nananalo nga sa overseas eh. Meron na mga fine dining sa US na yung fusion Pinoy, Oo. westernized yung approach. Halimbawa yung kare-kare, sa atin kasi halo na lahat yun. Sa kanila, medyo nilalagyan ng presentation. Parang Oo, gano'n. yun na. Yung konti lang yung, pati yung, Si Margo- may plating, may plating. si Margo, mahilig magaling siya yan. dyan eh. Magaling si Margo. Nagdala nga dito yan ng mga chef eh. Oo. From Spain. Yung Madrid niya. Tapos gumamit ng mga local ingredients, gumawa ng mga version ng mga local cuisine. Oh. Hindi, precisely that's why I mentioned it. Meron akong ideya pang tourism. Oh. Why not yung mga paminggalan or refrigerator ng mga mula sa iba-ibang lugar or ng celebrity, kukunan ng mga panel of chefs at gagawa sila ng fusion from mula doon sa ganun. Tapos Parang, gawing competition. competition. Oo, tapos pasukan ng Netflix, pasukan ng ng whatever, kaya. Pwede. Oo. Anyway, nakakagutom naman yung pag-uusap na yan. Di bale, masarap din yan. Oy, may isa. Okay. Merong, Ito, meron news. Dapat tignan natin to. Ano Yung pinapakinggan ko.
There are 10 cities in the US. US, Okay. na ang sinasabi ng mga ano doon, reporters at saka yung mga analysts, overrun by Filipinos. I Ang would ibig believe sabihin, that. I would yung mga believe that. traditional fiesta kung ano, yung activities natin, tinanggap na ng city. Well, aside from Honolulu, aside yung mga ganon, Fiesta. yung mga fiesta. Ngayon, panahon yung ng Oo. fiesta, festivals, dito sa Festivals. atin. 10 cities in the US. Chicago, yung mga ganong, meron Nako, mga areas. oo. And, Yo- and these cities, pag summer, nagkakaroon ng mga festival talaga ng outdoor cooking sa Yes. parks. At sa saka mga Pinoy ang suburbs, nagte-take oo. over, Pinoy. Oo. Pati sa Canada. Noon minsan, nandun kami sa Germany, sa Hamburg. Nagsimba kami. Pinoy. Flores de Mayo, mga Pinoy. Gumagawa ng Flores de Mayo, pare, meron sila prosesyon. At sinasamahan sila. Nakakatuwa eh. Sumasama yung mga puti. Oo, sinasamahan sila. Kasi ngayon lang nila nakita yun. Oo. At kaya that is the reason why I think we have a lot of things to do insofar as our diaspora is concerned. Maraming maitutulong Again, yan, Brad. i-incorporate mo sa Oo, tourism drive At saka, mo. No? Oo. sa tourism, 10 million Filipinos nga eh. Di ang dami mo dadala dito niya. 10 million Overseas. overseas. Oo. Ano yun eh? Noon pa yun ha? Oo, noon pa yun. More 15 years ago, ang estimate 10 million eh. Baka ngayon, ilan na yan? 15? Ilagay mo na lang, ano, Ayun, nagyayakag ng kaibigan oh, yan. yun. Yan, ilagay mo na lang yun. Yung pamangkin ko, si Isabel Banal, nag-aaral sa Madrid eh. Ni Kay anak ni Joel. Joel. Pag uwi dito, may bit-bit na kaibigan. Yan. Oh, yun. So yung 15 million na yun, bawat isa, Oh. pag uwi may bit-bit, edi 15 million na tourist na agad yun. Hindi, Bakit walang ganung programa? Yun na nga. Yung kaibigan ko nga, si Dayan at si Jay Villaret mula Sydney, Australia. Dito Dito nagpakasal. nagpakasal. Oh. Abay, di hinatak yung buong Sydney dito. Oh. Nag-attendan lahat. And they all of them stayed a little less than 1 month. Di isipin mo. Nagustuhan nila, umikot sila Nagustuhan dito. At pagbalik nun, maghihikayat na naman ng bago yun, bro. Dati, mayroon kaming programa yan sa labor, yung tungkol sa overseas. Yung mga second, third generation na Pinoy, pag summer nila doon, dalhin mo dito and they go to the respective, where their grandfathers or their parents came from. Tapos meron din programa dapat na yung camp, kasi doon spring break, di ba? Oo. Pag nag-spring break, dalhin mo dito yung mga yan. Yung mga bata, na this is where your grandfather came from, etc. etc. Yung ganong Sa klase. tourist. And this is a whole of government thing. Oo. Kasi pati yung mga discounted flights, Yeah, packaging, lahat yan, everything, everything. ano mo na yan. Hindi Usap-usap na, kayo. hindi na mais yan ha? Hindi yan. Di na. That should be a separate Yes, that is a separate campaign. program. Pero kailangan pa rin ng campaign. Yes. Ano pa, Shades of Joe Aspiras yan eh. Yung Joe mga Aspiras tipong, yan, yung balikbayan. yan, tara, Oo. gawin na natin. Tira na. Kasi oo. kagaya niyan. Yung mga Shades of Joe pamangkin ko Aspiras, sa oh. Amerika, dito we went to Mexico. Cancun, doon pumunta. Cancun. O kaya Walang Puerto yaka. Vallarta. Dapat umuwi ka na lang sa Pilipinas Ito, eh. meron kaming kamag-anak. Dentista siya sa Bay Area. Yung kanyang panganay, gusto dito magtrabaho. Ayun, oo. Pero siyempre, lit naman ang kita nun. Dito. Pero subsidize siya. Ng parents, ano. Dahil gusto niya rito sa Pilipinas. Oo. Iba raw dito, lumabas ka lang. Naalala mo yung film na yung Diamond in the Sun. Yes. Oo. Yes. Yung ginawa nung pamangkin ko si Janos Victoria about the Japanese loneliness. Okay. Kasi Oh. sa kultura Sa nila, malungkot marami siya. na namamatay mag-isa. Biyudo siya, mamatay siya. Ba't pamangkin mo ba yun? Oo. So pumunta siya rito at dito lalabas lang siya. Meron na may siyang kausap. kausap, may ka-jam, may ka-ano. That's the culture na gusto ng bata. Kaya dito siya nagtatrabaho siya sa isang IT. Na liit-liit na sahod. Tapos Nasa remote Bay Area work siya. Kung doon siya nagtrabaho, Malaki yun. aba, sitting pretty na siya. Oh. Dito, subsidize siya ng magulang. Pero mas gusto niya daw to. Oh. Yung lifestyle na to. So that's something we can also sell. Yun na nga eh. Kamukha yung theme noong Diamond in the Sun. Yes. Pag dito sa Pilipinas, lahat ng tao,
kaibigan mo. Pag-uusapan Same ka. thing itong mga retirees na mga Amerikano na nandun sa may Pampanga, not even inside Clark nasa Sa labas, Magalang, nasa nasa labas, They love that at saka yung nasi-stretch nila yung dollar nila. Yung San Jose. Tapos ang daming kaibigan. Yun sa kanila. Oo, Kailan lang ako nagpunta Oo. ng Pradera, pare. Oo, yun. Doon, Napunta pare. ako ng Pradera, ang daming foreigner na Tarlac. na naglalaro. Taga ro sila na Gustong-gusto nila. nakatira. Then, once a week, yung silang kapo-kapo mga Amerikano, magkikita sila. Oo, Then, sila. mag-uuwian sila sa Magalang, Mexico, San Jose, Tarlac, o Dao. Hindi sila nakatira dun sa ano. Sila sa because the lifestyle is better there. Iba kaysa rito, ano. mas gusto nila yan. Kaya nga, kung lahat yan may incorporate sa isang campaign. Sa isang campaign, ma-workout. Alam mo yung jingle, ang laking bagay niyan, ha? Bawat nakakarinig ng jingle, nare-retain niya sa Oo. isip. Okay. Yung big beautiful country na yan, bisa sa kalsada makikita mo, hinuhuni ng mga bata. Yeah, and it's easy to Ba't hindi sing, tayo easy to mag-create ng bagong memorize. jingle? Yung mga ganun eh. Wala. Alam mo- Hindi ba? Walang leadership? O ano? Meron akong kaibigan. Ano siya? Parang ano siya, mayordoma. Mayordoma ng isang sa Middle East, Saudi. Lumaki yung mga bata na yon under her care. Meron under her. Gusto nila, pag umuwi siya dito, gusto nila sumasama sa kanya. Mhm. Aha. Oo. Parang parang second mother. Second mother, totoo. Yung nagyaya sa kanya. Oo, sasama dito. Parang naging trend ng ating tourism. Ay yung casino kasi. Oo, mali. Nawala yung Tradition. yung essence na yung culture ng Pilipinas. Yung bayan ang tinitignan mo. Umangat yung panahon ni President Duterte, umangat yung tourist arrivals dahil sa casino. Casino. Dahil nagpapadala yung China. At Right, yung yung mga malalaking tours na Chinese, ang nagpupunta, yung mga casino, Casino. entertainment. Oo. Eh ngayon, hindi naman sustainable yun, hindi forever. Di ba? Yung casino. Yung humihina na yung sands, Oo. sa Singapore, ang balita, pabagsak na. Yung casino, yung may surfboard sa ibabaw na building, humihina na raw yun. Ang balita, pabagsak na. Even Macau. So, hindi po consistent na, siguro may jackpot. Yes. Kung casino ang ating, kumbaga, sentro ng ating tourism campaign. It can remain part or a component of our total campaign. Ayun. Yan po sinasabi natin, wag tayo maging one-track mind. Na casino lamang. No star. Oo. Ang lalaki niya. Ang laki investment niya. Pupunta ako ng Cebu, pupunta ba ako? No star lang ang pupunta. Pupunta ako sa palengke. Sa Cebu. Kain ako doon ng Kakain ako Cebu lechon. Lechon. Yan. Longganisang Cebu. Yan. Yung mga ganon. Chicharon. Nako. Experiential. Seafood. Experiential talaga. Seafood. Pag nakakita ka ng pagkain, kumain ka. Yun Oo. ang seafood. Utap. Yan. Wala. Nakaano ka na ba ng utap? Pare, ba yan ha? Tap. Utap. Hindi nagagawa sa kung kaya, saan yan. Sa Cebu yan. Yung piyaya, saan ba sa ano? Sa Bacolod dyan. Bacolod dyan. Panyo. Bacolod, Iloilo. Pagka yung Tsaka piyaya yung sa may sipol. tinupig. Ano yung... Tinupig naman sa Ilocos. Sa Ilocos yun. Tupig. Pero Sa iba ngala pa, po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, kinugutom na kami. Ako si Oo. Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23, DWIZ 882. Pero ngayon, eto na. Eto, masarap din kainin to. Pag Ayun! malutong-lutong to, pare. Ang ating pong pang Biyernes, Daryl Justin sa Ronda, Pilipinas! Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu dito pa rin